Marine protected area in Central Visayas. We have in Juan City, the Bantayan Island, Bohol, and in Camotes Island we have the mangrove swamp forest reserve, and we have also the Nahon Bank, the Kapag-Inong na the Barrio Reef. Ibalik. Nahon Bank. Then we have also the Belia Hermosa Marine Sanctuary and the protected landscape and seascape. So dapat ay duha. Wala na daw natin na picture ba? Naik ka sa Pilar Municipal Marine Park o Dubuhan, Pintigay. Dubuhan means Vero, Indulman, na. Ay na. Then next is we have only ang kanang implement na flow season sa ay nag-overfish naman na overfish naman ang marine. Then nag-implement ang mga flow season. Only ang kanang ilahang pagsa kung ano sa flow season ang nga species. Sa naatay conservation of dodo from October 1 to November 15. So flow season ang nakita. Then we have brown scat. Flow season was not by November 1 to January 1. And flow season for sardines, herring, and mackerel is November 15 to February. The flow season of sardines is December 1 to March 1. And then the flow season of bilaning species is from June 1 to August 31. So many sila is natin sila mga administrative order na ginasunod kay para dili ko kumula sa katuwag marine resources. Next is the environmental issues nga ni-exist diri sa Central Visayas. Ay kanina na nauna na discuss kay actually kaning status diri ko base kung anong namumuno siya na decrease diri sa mga environmental issues. Nari sa magsugod sa status sa fisheries production sa Central Visayas from 2020 to 2022. So from 2020 to 2021, di-decrease siya o 1.79, and then from 2021 to 2022, di-decrease siya o 42.74. So, volume of production by metric tons sa commercial fisheries, municipal fisheries, inland municipal fisheries, and aquaculture. So, natin state ang percent na share sa fisheries production sa Pilipinas, and then we have also the percentage. So, diri sa commercial fisheries, now siya o 26.53% from 2021 to 2020. Then sa municipal fisheries, decrease siya po to 1.79%. And sa municipal fisheries, 1.75%. And sa inland municipal fisheries, 32.21%. And then sa aquaculture is 7.62% ang iyang decrease from 2020 to 2021. 2021 to 2022, na-decrease ni hapon siya. So, ano siya ang mga percentage nila ang decrease. And then, ang mga process, based sa research, ang mga process, mga aning ang decrease ng iyang production percent. Volume production is having environmental issues, which is common na siya kaya overfishing. Overfishing and destructive methods, nets, dynamites, and cyanides. Then, ang iyang sa amo akong cases, nakakuan po, nakaingon din ako itong mga nakatay dito na naano, bisa pa kung lagi implement ang gobyerno, dili dyan siya stricto kaayo. Like, ginon baka ka nang, inom dito kay, kanang, bisan, bantay dagat, hatagan na ko na nila o isa ka magding. Ano mga magding na may fishing ba? Matagan na, doon na nila o ganan, isa ka magding, kuha nila.
kaya para ako nung minuto ka, nibuhon mo na nila, ano, dito din kayo, kay Kuhan. Ang gupan nila kay, pag naman na sila ka ng payag, mula yung sundin punduhan na nila, dito na po ko na magpunto, di ko na magsuroy-suroy, ako na bumatan sa mga nagbantay sa Kuhan, dagat. Then we have also existing we have also Kuhan, pollution. So, pollution. So, common naman tayo kung pollution po. Then, ang hihimo sa gobyerno na is nag-implement sila o nag-ban sila, implement ban sa single-use plastic and foster movements like Save Cebu movement. Save Cebu movement. You know, mas implement sila dito sa Cebu kay Save Cebu movement. Cebu. To address plastic waste through community and civil society participation. So, sa ako pang hinayon, bisang pag naay pambuhat ang gobyerno, dili din siya kayo stricto. Makita man dito natin nga, bisa pag, naaga na ipamutang, implement lagi sila, pero kung mga nagdagat mismo, naaman sila makita, mga sandot, masugang sa asara. So, dili siya kayo stricto. Then, we have also habitat loss due to mangrove cutting and the illegal, unimported, and unregulated fishing or the IUU fishing. So, sa habitat loss, sa mangrove cutting na ay di-implement po ang government sa pinaka-promote o reforestation or kanang mga mangrove cutting. Then, sa IUU fishing is natural na hupar saan para masuportaan po livelihood sa mga. Then, next is the challenges and opportunities in Central Visayas fisheries. So, the challenges and threats is we have the pinakadako din nga challenges and threats and is climate change, which is naturally occurring naman din climate change. Then, we have rising sea temperature, coral bleachings, and stronger typhoons. Nasa iyo ito. Stronger typhoons and illegal and destructive fishing. Dynamite, we have the dynamite and night sirens net. Hindi mo nasa iyo pero nagkama. So, challenges and threats, mga ito katong mga climate change and human activities. Ginagawa sa Then, we have also the opportunities. So, there are aquaculture expansion and ecotourism integration, like diving spots in Apu, Sumulon, and Dual-Dual to Sibuyet, plus community forest innovation. And then, solar, solar-powered ice plants, cold storage facilities, improved crab packs, and fish cages, and processing for export. So, Central Visayas has rich fishing grounds, especially in Visayan Sea, Camotes Sea, and Bohol Sea, supporting diverse marine life. Fisheries are vital for food security, providing fish supply locally and nationally. The sector supports thousands of livelihoods from fishers, processors, traders, to exporters. The challenges remain overfishing. So, remaining gihapon or nagpanatili gihapon ang pag-overfish katungod sa dili stricto ang pag-implement sa mga rules and ano. Then, climate change and the illegal fishing. Then, but opportunities exist in aquaculture. So, sana na dito sa kuhan lagi sa Lubok River, na 62,000 dito sa Milya, ang tilapia, ilangi. Kuhan dito, hatag ikan sa Clarin, dito sa kuhan Lubok. Then, we have also the ecotourism and innovation. Sustaining fisheries in Central Visayas is crucial for the region's economy and country's fisheries output. So that's all. Thank you. Aha ka. 360. Alay, nakita ang na-joke na rin